Salamat ha mga Jai, kahit broken ako ngayon, pinasaya ninyo ako. Aba, Siyempre, hindi ka namin pababayaan kapag broken ka. oo nga, pero sana bukas okay ka na ha. Baka araw-araw na tayong gumalang ngayon. Ay nako, hindi na, nakakahiya naman sa inyo. Sige na, Aida, dito na lang kami. Mag-iingat ka. Sige, ingat kayo sa pag-uwi. Bye Aida. Bye, Aida. Mag-ingat ka. Hindi ko maintindihan, Ana, bakit nangyari to sa anak ko? Regina, alam kong masakit, pero kailangan mong magpakatatag, lalo na kay Aida. Aida, hindi na nga siya makapasok sa eskwela. Nahihiya na siyang lumabas, nahihiya na siya makita ng mga class. Ang trauma, Ana, paano ko ba siya tutulungan? Sino yan? Si Alcalde, may kasamang kunsihan. Ano? Puntahan mo muna sa kwarto si Aida. Oh, sige. Magandang gabi, Regina at Tony. Pasensya na sa bala. Alam kong hindi to tamang oras pero kailangan pag-usapan ang nangyari. Nangyari? Ang panggagahasa sa anak ko? Anong pag-uusapan natin dyan? Ginang Regina, humingi kami ng dispensa. Ang anak ko ay tao lang nagkakamali. Sana naman ay iurong na natin kaso kung hindi na lumaki. Iurong? Pagkatapos ng ginawa ng anak mo sa anak ko? Akala mo ba madali lang sa amin yon? Hindi, kailangan ni Aida ng hustisya. Hustisya? Sa panahon ni Regina, ang hustisya ay para lang sa malakas, sa may kaya. Hindi naman natin kailangan hirapan natin isa't isa. Hindi, itutuloy ko ang kaso, anuman ang mangyari. Pag-isipan mo muna, Ginang Regina. Baka magsisi ka sa uli. Ma, iurong na lang natin ang kaso. Iurong? Pagkatapos ng ginawa nila sa kapatid mo? Hindi, hindi pwede yan. Hindi natin yan pwedeng gawin. Kaya tandaan mo si Papa, nang namatay siya, hindi natin nakuha ang hustisya. Ayoko mangyari yan kay Aida. Hindi ko hayang mangyari yan sa inyo. Ma'am, alam kong galit ka, pero ang hustisya sa ngayon ay hindi para sa atin. Ang malakas, makapangyarihan, mayaman, sila lagi ang panalo. Kaya may iba akong pinaplano, ma, para makamit natin ang hustisya. Kaya nga, tandaan mo si Papa, nang namatay siya, hindi rin natin nakuha ang hustisya. Ayoko mangyari yan kay Aida. Hindi ko hayang mangyari yan sa inyo. Regina, si Aida sinusumbong na naman. Kailangan yung tranquilizer. Ano? Tuli, bumili ka nga ng gamot para kay Aida, dali! Malaki na nga ang ipinagbago ni Tuli.
Nay, umalis na po ba si Kuya Tony? Oo anak, bakit? May dala po siyang baril. Sabi niya po, papatay niya yung anak ng alkalde. Sabi niya, huwag ko po daw sasabihin. Ano? Totoo ba yan anak? Paano na to? Regina, kailangan tayo ni Aida na ngayon dahil sinusumpo na naman siya. Aida! Aida! Aida, anong nangyari? Ma, hinahanap ko po yung gamot ko. Binili na ni Tony anak, halika na dito, matulog ka na. Anong oras na ba? Alas-dos na ma, hindi po ako makatulog. Huwag kang mag-alala anak, babalik si Tony, may dala siyang gamot. Pagtitimpla na lang kita ng gatas. Nanaginip po ako, ma. Pinapainom daw po ng mga alagad ng alkalde ng lason si Kuya Tony. Kahit anong pilit daw niyang humingi ng tawad, patuloy pa rin silang nagpainom. Ang masakla pa, ma, ininom po ni Kuya Tony yung lason. Lason? Opo, ma, nakakatakot. Ma, buksan mo ang pinto! Tony, anak! Ma! Ginawa ko na. Pinatay ko na. Sinong pinatay mo? Ang anak ng alkalde. Ma, ito lang ang paraan. Ben! Tumawag ka ng taxi na paparating na sila! Tony, hindi yan ang hustisya. Mamamatay tao ka na. Susuko ako. Susuko tayo. Ang kapal ang mukha mo para patayin ang anak ko! Mabulok ka sa kulungan! Tama na. Tama na. Tony, anak! Tony! Tony! Tony, anak! Gumising ka! Anak! Tony! Ginang! Hindi! Bitawan mo ko! Natulungan ka na magpaliwanag! Hindi! Tony, anak! Anak! Tony, gumising ka! Gumising ka! Hindi!